The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga nahukay niyong kayamanan sa lupain ng Pilipinas. Ano nga ba ang bagong batas tungkol dito? Atin alamin sa bidyong ito, pero bago tayo magpatuloy, subscribe niyo muna ang channel para palagi kayong updated. At sa aking event followers, shout out sa lahat, buong Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Manigong bagong taon 2024 sa inyong lahat. Magandang buhay at Happy New Year 2024 sa lahat ng ating mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa ating reaction tungkol dito sa nahukay na mga antigong kagamitan na merong malaking halaga. At sa dulo ng bidyong ito ay malalaman nyo na merong isang batas ngayon ang ating gobyerno tungkol sa mga nahukay na tulad ng ganyan at nahukay na mga treasures underground sa Pilipinas. At kapag nahukay daw ito na intentional, ay pwedeng walang hati o walang makuha ang nakahukay nito. Pero kung hindi intentional ang paghukay, ay pwedeng mayroong hati o pwedeng mayroong incentives ang nakahukay ng mga kayamanan. Kaya atin muna panoorin ang episode na ito ng KMGS ni Jessica Suho para lalong maintindihan nyo ang tungkol sa video ito. Sa isang bayan sa Palawan, sa tuwing kakain ang pamilya ng mga magsasakang sina Earl at Nico, nagtsatsaga silang kumain sa mga lumang pinggan kahit pa meron naman daw silang pinakatatagong espesyal na mga plato. Nag-visit naman sa programa sir kasi gusto namin magpatulong. May aksidenteng nahukay daw kasi silang 10 ceramic na plato. May disenyo ng nyog, pabo, at dragon. Ang dalawa sa mga ito, basag na. Meron din silang ipinakitang 7 mangkok at 2 platito, itak o patalim, banga na gawa sa putik at pinggan, naghugis araw. Sabi ko parang kakaibang bagay kasi tingin ko dun antique siya, baka mapagkitaan pa namin. Ang mga kagamitang ito, may importante nga bang maikukwento tungkol sa kasaysayan? Saig lang po. Pinagbabawal ko po yung mga bata doon na makapasok. Niingatan po namin dahil alam ko po na pag masira yan, pananagutan po namin. 2021, may pumunta sa amin na gusto magbili ng items. 150,000 ang alok nila sa amin. Hindi kami pumayag. Lugi kami. Gusto namin 700,000. Sa 5 kami mag-ate-ate. Kaming kuryente, kabili po ng gas o solar panel. Makatikiman kami ng ginawa. Malakas daw ang kutob ni na Earl at Nico na ang mga hawak nila may mahalagang kwento sa kasaysayan. Lalo't ang kanilang lugar malapit sa binansagang cradle of civilization ng Pilipinas, ang Tabon Caves. Dito nahukay ang bungo ng isang taong Tabon. Nakita rin dito ang nasa 1,500 na burial jars na ang tinatayang tanda mula 22 to 24,000 years. Kabilang dyan ang sikat na Manunggul burial jar. Hindi po ba ito kukunin sa amin? Ang mga nakamamanghang kasagutan, babasagin na. Kung hindi naman po namin yun nunukay, hindi naman po nila yung malalaman. Sa aming pagbabalik. Parang hugis araw na tanso, maaaring dala din ng pakikipagkalakal natin sa mga Muslim. May pait, may parang sibat, may parang itak. Kung ito ay nakuha sa isang burial site, ito ay nangangahulugan yung labi ng tao na kasama nito na nakabaon ay may mahalagang posisyon sa lipunan na ginagampanan. Marami po mahuhukay dyan. Mga reported cases pa kami ng mga ganyang klase ng findings. Nais din nilang ipagdiinan ang mga kagamitang ito. Kailangan daw maipaalam sa National Museum. Malaki ang maitutulong nito sa pananaliksik at para mabuo din kung ano yung pagkakakilanlan ng inyong lugar mismo. Halimbawa po ma'am, kung makita po ito ng National Museum, hindi po ba ito kukunin sa amin?
Hindi naman po siya kukunin sa inyo ng walang tamang proseso po. Yung tinatatakutan po namin, wala naman po kayo mapapala. Hindi naman ito kukunin sa kanila kaagad. Sa batas natin ngayon, meron pa mga insentibo na binibigay doon sa mga nagre-report ng mga archaeological sites. Kapag maganda yung mga findings, meron din mga sharing scheme na binibigay ang National Museum. Hindi lang ito dahil sa ito ay may presyo. Wala tayong ganyang konsiderasyon doon. Ang kahalagahan nito, sabi nga natin, naiiwang ebidensya ng ating pagbubuo, ng ating kasaysayan. Paalala rin nila, ipinagbabawal ang paghuhukay, pagte-treasure hunt, at pagbebenta ng artifacts. Dapat mga accidental finds lang talaga. Sa Republic Act 8492, yung ating National Museum Act, illegal ang pagbebenta o paghuhukay ng mga ganyang klase ng mga artifact na walang pahintulot sa mga proper authorities katulad ng National Museum or sa National Commission for Culture and Arts. Hindi namin yun sinasadya na hukayin eh. Accidentally lang yun. Walang nangyaring treasure hunting. Sana bigyan din ng halaga yung labor, naghirap din sila maghukay. Inaalagaan po nila sa loob ng 1 taon para ma-secure yung gamit. Okay mga ka-TEDs, ito yung pinaka-importanting segment diyan, yung sinabi ng lalaki, yung archaeologist, na bawal talaga ang mag-treasure hunt kapag walang permit doon sa sinasabi niyang mga ahensya. At kapag nakakuha kayo na kayo ay nag-treasure hunt, yan ay pagmamayari automatic ng gobyerno. At pwedeng wala kayong kahit ni kusing na duling na ibibigay ng gobyerno kasi wala kayong permit. Ngayon, bakit ganyan ang batas na yan? Very unfair sa nakakuha, sabi nga ng babae na at ni Nico na hindi naman nila yan makikita kung hindi kami naghukay. O yan nga. Ang kasabihan na yan ay lumang kasabihan na ikaw ang nagsaing, iba ang kumain. Ganyan yan. Very unfair na batas yan. Kasi magbibigay lang sila ng incentives kapag aksidenteng nabundol ka doon sa kayamanan or aksidenteng natisod ka sa kayamanan, hindi naman pwedeng ganyan. Kahit aksidente yan, ay hinukay mo pa rin yan, di ba? Kahit aksidenteng na bulldoze ni Mang Berto yung sa Magruyong, Surigao del Sur na kayamanan, ay binuldoze niya pa rin yun kung atin ilagay sa logic. Ang sinasabing ganyan na aksidente ay ibig sabihin nila na pulot mo sa basurahan, yung hindi mo hinukay, yung natisod ka lang sa bag na punong-puno ng ginto. Yan yung aksidente, or yung hinagis sa'yo ng hold-upper ang artifacts galing sa museum, yan ang aksidente. Pero kung hinukay mo na yan, nabuldos mo, meron silang gawing kwento na ikaw ay nag-treasure hunt kahit na aksidenteng nabuldos mo yun dahil meron kang ino-operate na backhoe or bulldozer sa paggawa ng mga daan sa kabundukan. Kaya itong reaction ko at itong episode ngayon natin ay para ito sa lahat ng treasure hunter na sikretong nag-treasure hunt sa inyong lupain. Okay? Noon sa kapanahonan ni Marcos, ang ibig sabihin ng itong hatian na 50-50 or 40-60 na hatian ay kapag makakuha ka ng treasures sa hindi mo lupa, ay gagawa kayo ng agreement ng may-ari ng lupa, 40-60. Ngayon, yung buong nakuha nyo ay meron namang hati ang gobyerno kapag meron kayong permit. Kaya ang mga treasure hunters ay kumukuha na, hindi na kumukuha ng permit dahil kapag may makuha ay 60% ang gobyerno, mas malaki. 60%. Imagine, ang naghukay ay gumagastos yan ng pagkain, ng snacks, ng mga tools, equipments para makahukay at palaging namimiligro ang buhay. Ngayon, ang gobyerno ay bigla na lang kunin sa iyo, katulad sa ginawa kay Rogelio Rojas. Sino ba talaga ang author ng batas?
Okay, hindi ko na lang sisiraan yung gumawa ng batas na yan kasi nagawa ang batas na yan noong martial law time, 1970s. Kaya nga nakontrol ng regime na yon ang buong Pilipinas dahil martial law. Kaya dapat retasuin o i-revise ang law na yan about treasure hunting, na kung tayo ay nag-treasure hunt sa sariling lupain natin kasi nagbabayad naman tayo ng tax sa ating lupa sa gobyerno, ibig sabihin ng lupa na yan ay sayo yan. Sa madaling sabi, kung anong laman ang lupa ay sayo yan. Kasi sayo yan, titulado, nagbabayad ka ng buwis, hindi naman yan ginawa ng gobyerno ang lupa, ginawa yan ng Diyos. At dapat kung anong makuha mo ay sayo lang yan. Kung atin yan ilagay sa batas ng Diyos, kung anong ibigay ng Diyos sa'yo yan, di ba? Nasa lupain mo, nasa bakuran mo nakuha mo, nasa farm mo nakuha, nag-treasure hunt ka, sariling lupa mo, hindi sa ibang tao. So, merong rights ka. Katulad ng meron kang sasakyan, 4 wheels. Kung ano mang nandyan sa loob ng 4 wheels, yan ay pagmamayari mo. At hindi pwedeng buksan ang iyong sasakyan kung walang search warrant. Ganyan yan. Kaya nga nagbayad tayo ng tax para private property. Ano bang kahulugan ng private? Sarili mo yan. At bawal yung ibang taong pumasok. Kung gobyerno ang papasok, wala bang bawal? Kakaibang mga batas naman ito. Okay, so yan ang aking insights at reaction tungkol sa batas na yan na napaka-unfair. Kaya kung kayo'y maghukay mga ka-TH ay huwag niyong ipagsabi, panatilihing sikreto at walang makakaalam kahit kapitbahay, kasi pwedeng kunin talaga sa inyo yan kung ano mang makuha nyo. Okay, kaya ako ay wala talaga akong nakuha. Sasabihin ko na sa inyong lahat, baka habulin naman ako ng gobyerno. Wala akong nakuha. Ang nakuha ako ay mga barya lang, mga singsing na tanso at stainless, at mga pira-pirasong bakal. Okay, so clear na tayo. Hanggang sa muli mga ka-TH, have a very prosperous New Year. January 1 ngayon, pero ako'y nag-vlog pa rin para sa ating mga ka-TH. Paalam, God bless you all.